This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga kamarino! Saan mang dako po kayo ng mundo naroroon, hatid namin po sa inyo ang isang makabuluhang kwentuhang maganda. Magandang umaga sa iyo, Admiral! At magandang umaga din sa iyo, Maricel. At sa ating mga avid televiewers, magandang umaga po sa inyo lahat. Iba't ibang kwento, nakapupulutan ninyo ng aral ang aming inihanda. Kaya, huwag bibitiw. Oo, walang iwanan. Today, mapapanood niyo po ang isa na namang manning agency na aming pinasyalan, di ba, Admiral? Kung saan namahagi po kami ng mga prizes at surprises. Ibabahagi din namin sa inyo ang mga tulong, kaalaman, ukol sa kalusugan mula sa Amosup Siemens Hospital. Yan, interesting yan. Dapat abangan talaga yan para sa ating lahat yan, di ba, no? That's right, Maricel. Kaya halina mga kamarino, simulan natin ang ating paglalayag. All aboard dito sa Yan ang Marino! Every month po, nagbibigay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kalusugan ang Amosup Siemens Hospital. Ibinabahagi nila ang mga paraan kung paano mapapanatiling malusog ang pangangatawan di lamang ng ating mga kamarino kundi pati na ang kalusugan ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang mga dapat nating iwasan? Halina, alamin natin. Noong nakaraang taon, tinatayang 1 sa 10 sa may sapat na gulang na Pilipino ang may sakit sa bato. Ayon nga sa National Kidney and Transplant Institute, ang kidney failure daw ay ika-9 na leading cause of death among Filipinos. Kaya naman ang Amosup Siemens Hospital sa Intramuros, binigyang pansin ang sakit na ito sa kanilang monthly health teachings. Location ng kidneys natin, pag nilagay mo daw yung dalawang kamay mo sa hips, yan, nasa taas lang siya ng thumb mo sa likod. So, ang tawag doon kasi is medical term retroperitoneal. So, wala siya dito sa harapan, nasa likod siya. Sa kidney po kasi, meron tayong hormone na pinoproduce. Yung hormone po na yon ang nag-regulate ng blood pressure natin. Nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng sakit o kunyari diabetic o hypertensive. Bumababa po yung renal function, nagiging 35 to 40%. Ayon nga kay Dr. Louie Lee Francisco Mactal, No, actually, ang mga pasyente namin dito, majority, meron silang stones, kidney stones. Dahil nga may diabetes, saka may hypertension na hindi nakokontrol. Nagli-lead yun sa chronic kidney disease. dagdag pa niya, Sa barko kasi ang diet nila ay usually mga high in cholesterol. So sabihin na natin na mga karne, pork, beef, mga ganyan. Tapos exposed din sila sa kulang sila sa exercise. Tapos yung iba mahilig manigarilyo, may bisyo ng paninigarilyo at umiinom din. Tapos yung iba pala umiinom ng mga pain relievers without consulting yung mga doktor nila. So lahat ng yan maaari ang mag-lead sa pagkasira ng inyong bato. kabilang ang high blood pressure at diabetic kidney disease sa mga dahilan kung bakit nasisira ang kidney. Gayon din ang inherited and congenital kidney diseases. Kung hindi nila makokontrol yung pareho, yung sakit na yon, mag-lead talaga siya sa end-stage renal disease. Ang ibig sabihin nun, ang nagpa-function na lang sa kidneys mo ay mga 10 to 15%. But usually, ang gamot lang doon is either transplant or dialysis. Yun nga mga chronic, dahil nga long-standing na yung mga sakit nila, usually hindi na yun nare-reverse. Kailangan talaga ng tulong ng hemodialysis kasi kailangan mo ng artificial na kidneys, yun nga yung dialyzer sa hemodialysis, na yun na yung magsasala in place of your kidneys. May
kasabihan nga sa Ingles na prevention is better than cure. Kaya kung nais mo kamarino na maiwasan ang sakit sa bato, ang payo ni Doc, Okay. Unang-una, para po dun sa mga marinong may sakit na talaga, may tinatawag nating diabetes at hypertension. Mas maganda po kung regular tayong pagkababa nyo, magpa-check up na agad kayo. Huwag nyo pong hintayin na madalas po kasi sa kanila nagpapa-check up before your physical exam. Iwasan po ang pagkain ng mga, syempre, matataas sa cholesterol, tapos yung mga uminom ng mga alcoholic beverages, huwag po yung parate, no? Tapos paninigarilyo. Tapos, mas maganda kung makakapag-exercise din po tayo. Keeping a healthy lifestyle po talaga ay makakatulong sa pagpapanatiling malusog ang mga kidneys natin. Yan ang Marino would like to thank Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Walang duda na malaking tulong ito para matustusan ang pagpapagamot ng mga batang may sakit sa Philippine Children's Medical Center. Yan ang Marino attended the turnover ceremony of PhilHealth. Alam nyo ba na ang PhilHealth 1 2013 was one of the largest fundraising events in the country? The aim? To support organizations and institutions that cater to our country's mothers and children. Sa turnover ceremony ng PhilHealth DOH Nationwide Run 2013 kamakailan, masayang ibinahagi sa amin ni Mr. Greg Rulyoda na mahigit 90,000 ang lumahok sa kauna-unahang fun run ng PhilHealth DOH. Naging matagumpay ang ginawa nilang fun run na bahagi ng 18th anniversary ng ahensya. Sa katunayan, nakalikom ang PhilHealth ng 24 million pesos na hahatiin sa kanilang dalawang national beneficiaries at 18 local beneficiaries. Beyond the usual photo op is an overarching purpose of ensuring the health and safety of every Filipino, especially mother and child. We do not treat this amount as mere proceeds, but as something entrusted to us by those 90,000 runners and countless sponsors when they believe and join us in our purpose. Ayon nga kay Attorney Alexander Padilla, ang Executive Vice President at Chief Operating Officer ng PhilHealth, today, we are truly proud and happy to turn over the funds raised from the run amounting to 24 million to healthcare facilities identified as beneficiaries of the first PhilHealth DOH Run 2013. Thank you for being there to share our victory and with the recipients of this remarkable event in PhilHealth's history. Thank you for realizing and appreciating the efforts of PhilHealth and the Department of Health towards the betterment of public health and achievement of universal healthcare. masaya namang tinanggap ni Dr. Raimundo Lo ng Philippine Children's Medical Center at ni Dr. Ruben Torres ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ang donasyon mula sa PhilHealth. We now call on Dr. Ruben Flores, Medical Center Chief of Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, to receive the proceeds of 5,274,959.4. Walang duda na malaking tulong ito para matustusan ang pagpapagamot ng mga batang may sakit sa Philippine Children's Medical Center. Kung ano man po yung pangangailangan ng bawat pasyente, ay yun po ang aming tinutustusan. Pero makakasiguro kayo na ang pera na yun ay gagastusin para sa mga pasyente.
Ayon naman kay Dr. Ruben Torres, ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ay ang National Maternity Hospital ng Pilipinas kung saan 90 to 95% ng kanilang pasyente ay mula poorest of the poor. Probably we will invest in our newborn screening program. Meron tayong programa that mandates all hospitals to do newborn screening. At ang ating pong ospital, dahil po sa laki ng kanilang population, hindi po natin talaga nabibigyan lahat ng newborn screening. Ang Human Milk Bank po ng Fabella ay nagbibigay ng gatas ng ina sa mga batang ang ina ay hindi pwede pagpasuso. I think investing on the program of milk banking will also be good. Rest assured that we will try to come up with a good program so that we will be able to extend the benefit to as many beneficiaries as possible. Ang matagumpay na fund run ng PhilHealth DOH ay nagpatunay lamang na kung tayong lahat ay magsasama-sama at magtutulong-tulong, ay mas maraming tao tayong mabibigyan ng maayos at mabilis na serbisyong pangkalusugan. Maraming salamat po sa lahat ng lumahok at congratulations po sa PhilHealth at sa Department of Health. Umulan man o umaraw, ang pagbibigay saya sa ating mga kamarino ang laging nangingibabaw sa Yan ang Marino, ang kauna-unahang programa para sa Pinoy seafarers. Dagdag kaalaman ang lagi naming hatid para sa ating mga kamarino at kanilang pamilya. Kaya naman ang Yan ang Marino Iba Ka Caravan sa Philippine Transmarine Carriers Incorporated, makabuluhang kwentuhan ang aming naranasan. Umulan man o umaraw, ang pagbibigay saya sa ating mga kamarino ang laging nangingibabaw sa Yan ang Marino, ang kauna-unahang programa para sa Pinoy seafarers. Kaya naman sa aming pagdalaw sa Philippine Transmarine Carriers Incorporated, di tayo nagsayang ng sandali. Self-discipline ang topic na ibinahagi ng ating mga kaibigan mula sa Gregorio Oca Leadership Foundation. Ang essence ng self-discipline, no? Even if no one is looking, you will still do the right thing. And if you know yourself, you know what you want in life, you know what your goals are in life, you know your purpose. You know your purpose. And when you know your purpose, everything else follows. Sabi nga ni Ms. Tess Yuvienko, ang self-discipline ay So it's always a work in progress. Pagdating sa disiplina, mukhang marami naman yan si Ms. Stephanie Javier na lumahok naman sa Yan ang Marino Iba Ka Talent Search. At alam nyo ba, na 3.5 years old pa lamang siya nang magsimula siyang sumayaw ng ballet? Until it became my hobby, so I dance every day, like I don't have rest. Even though I have school days, I still dance because it has been my passion for the past 12 years. I really want to continue dancing until I get old because I want to share the knowledge that I've learned from this talent that God has given me.
Actually, I am planning to be either a pediatrician or a dermatologist someday, and at the same time to become a professional ballet dancer and to be able to reach out to those kids who really want to know how to dance and even share my knowledge to them for what I have learned for the past few years. Talagang passion niya ang pagsasayaw at buong puso naman ang suporta ng kanyang mga magulang sa hilig niyang ito. I want to be there sa lahat ng activities na gagawin niya, even in school, hands-on ako. I'm here for you 100%. Susuportahan kita hanggang sa katapusan. Hanggat kaya ko pa ma-reach yung goal mo, tutulungan kita. And I'm really blessed to have these kinds of parents right here. Matapos ang kailan pa man. Ganito rin ang kwento ni Jared na pansamantalang tumigil sa kanyang pag-aaral para lamang i-pursue ang kanyang dream, ang magbigay saya sa mga tao sa pamamagitan ng pagkanta. Sa akin, yung pagkanta yung bumuo sa akin, simula pagkabata ko pa lang eh. Doon ako nakilala, so tutuloy ko na. Nag-voice lessons po ako every Saturday, palagi, hanggang sa matuto. So ngayon, alam ko na lahat ng mga dapat gawin. Ina-apply ko na lang sa sarili ko. Full support din ang kanyang mga magulang sa hilig niyang ito, pero may hiling si Mami. Kasi nung iyan din first time na sumali ng amateur, kahit na nakapanjama, sumali siya, pero siya ang nag-first. Kaya nung malaan ko na hilig niya, todo kami suporta nung kami mag-asawa sa kanya. Next year, ituloy niya yung pag-aaral niya kasi ang pag-aaral, hindi nabibili ng kahit anong halaga yung kahit anong pera dahil iyan lang ang pamamana namin sa kanya, wala nang iba. Sa mami ko, maraming salamat kasi ikaw yung tumulong, ikaw yung nagbigay ng pag-asa sa akin. Siya yung palagi sumusuporta. And then sa tatay ko, yun, kasi nagtatrabaho siya sa ibang bansa eh. Yun, salamat din. Yun. Sana huwag kayong tumigil sa pagsuporta sa akin. Maging hanggang sa dulo lang, walang hanggang. Passion, according to an artist friend, is a fire within you. A fire that propels you to reach for your dream and to take your place among the stars. PTC moving the world! Music, we often heard, is the language of the soul. At ito ang binigyang patotoo ng mga contestant na sumali sa Yanang Marino Ibaka Talent Search sa Philippine Transmarine Carriers. Ang Yanang Marino Ibaka Caravan ay nagatid na naman ng tuwa at saya sa ating mga kamarino na nasa Philippine Transmarine Carriers Incorporated, PTC. Silipin natin ang mga masasayang tagpo sa manning agency na ito. Kung may isang bagay na maipagmamalaki ang mga Pinoy, ito ay ang galing natin sa pagkanta. At ang Philippine Transmarine Carrier or PTC, nag-uumapaw sa talento sa pag-awit ang mga anak na mga kamarino natin doon. At nang bumirit na, aba, ano naman ang panama ni Adele?
Para naman ang tinugtog ni King June. At ang boses, grabe, honestly. Tell me honestly, you can still love me. Looking into my eyes, honestly. Isang AB sa barko ang papa ni King June at bagamat nung una ay tutol ang ama sa piniling gawain ng anak, kalauna na may natanggap din ito na pagkanta talaga ang hilig ni King June. So ako gusto kong magtrabaho sa pamamagitan ng music para kahit papano matulungan ko yung sarili ko sa mga luho ko. At the same time, makapag-ipon ako para makapag-aral ako ulit. Sabihin na maraming sorry na gusto kong sabihin sa'yo kasi ang dami kong pagkukulang talaga. Pero ganun pa man, nais kong magpasalamat sa'yo sa mga pagkakataon na binigay mo sa amin, mga blessings kahit papano, mga, sa suporta, tulong na ginawa mo sa amin, lalo na sa akin, at sa pag-iintindi, pag-unawa sa akin bilang ako, mahal na mahal kita. Down before you, accusing me right. I believe our love still survives. Napapawaw din kami ng marinig ng umawit si Clifford. Wow! Ang galing mo, kuya! Kasalukuyan namang training sa PTC, itong si Clifford na nagtapos ng Bachelor of Science in Marine Engineering sa John B. Lacson sa Iloilo. Nagtratrabaho bilang third engineer sa barko ang kanyang ama. Parang nagpursige ako na habang kumakanta ako, pinapakinggan ko yung sarili. At the same time din, ginagawa ko rin pastime pag wala akong ginagawa. Tsaka, I love music din po. Kwento pa niya sa amin. At least, pag kumakanta ako, nawawala yung stress ko. Nawawala yung pagod mo. At saka, at the same time, habang kinakanta mo, naaalala mo din yung mga past happenings, mga events na nangyari sa buhay mo. Hindi, maraming salamat po sa mga binigay niya sa akin, sa pagmamahal din. At saka, ingat po kayo dyan lagi dyan sa barko. Sana'y maintain nyo lang po yung health nyo, huwag niyong papabayaan. At saka, be good as always. Thank you. Music we often heard is the language of the soul. At ito ang binigyang patotoo ng mga contestant na sumali sa Yanang Marino Ibaka Talent Search sa Philippine Transmarine Carriers. Thank you for sharing your talents with us, mga kamarino. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. And that ends another episode of Yanang Marino. We hope that you enjoy the show. Dapat, lagi! Sana ay muli po kayong makasama namin next week, ha? At para kami po ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa inyo. Kaya next week, mga kamarino, samahan nyo kaming muli. 11 hanggang 11:30 sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. At syempre, bisitahin nyo po ang aming website www.yanangmarino.com for maritime updates and news. And don't forget to like us on your Facebook and follow us on Twitter. Ang Twitter account ko is Mareyao. At syempre, ang aking Facebook account ay Mareyao din. Ikaw, meron kay? Wala. Nakalagay lang doon pero hindi ko binubuksan. Okay. Sige. At para sa ating mga kamarinong nakasakay sa barko, basta meron kayong internet access, mapapanood din nyo po ang Yanang Marino through live streaming. Just type www.ptv.ph. Ayan, ang hirap palang magganyan-ganyan.
Happy weekend mga kamarino! But for now, Anchors away! bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.